Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ho si Miat Sapasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Asalahan po. And today, our devotion tackles about paano ba suriin ang espiritu. So our concept is all about discernment of spirit. Ito ay ang kakayahang kilalanin at paghiwalay ng totoo at peking mga katuruan ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Kasama rito ang pagkilala kung ang isang katuruan o impluensya ay mula sa banal na espiritu o mula sa masamang espiritu. So our Bible reading is 1 John chapter 4 verse 1 NIV version. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out in the world. So, anong sinasabi nitong verse na ito? So, huwag maniwala agad sa bawat espiritu. May mga bulaang propeta na magtuturo ng kasinungalingan at susubukin ng espiritu. Gamitin ang salita ng Diyos bilang sukatan upang malaman kung ito ay mula sa Diyos o hindi. Maraming huwad na guro. Hindi lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay tunay, kaya't kailangan nating maging mapanuri. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, tatlong pagsusulit sa espiritu o katuruan. Una, pagsulit ng doktrina, umaayon ba ito sa katotohanan ng Diyos? So, yung tunay na turo ay laging nakaayon sa Biblia at hindi lumilis sa mga pangunahing doktrina tungkol kay Kristo. Sa 1 John chapter 4, verse 2 and 3, ang tunay na espiritu ay nagpapahayag na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, habang espiritu hindi ang espiritong hindi mula sa Diyos ay itinatanggi ito. Second is yung pagsulit ng gawa. Ipinapakita ba nito ang kabanalan ng Diyos? Ang bunga ng isang turo o espiritu ay dapat magdala ng kabanalan, hindi kasalanan o katlituhan. So sa Mateo chapter 7 verse 5 to chapter 15 to 20, sinabi ni Jesus Christ na ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga. Last teaching, pagsulit ng pag-ibig. Pinapakita ba nito ang pag-ibig ng Diyos? So, ang tunay na espiritu ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Ang espiritu ng kasinungalingan ay puno ng galit, pagmamataas at pagkakabahagi. So, sa 1 John chapter 4 verse 7 and 8, ang sino mang tunay na nakakakilala sa Diyos ay umiibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is salain ang bawat katuruan gamit ang salita ng Diyos. So, hindi lahat ng naririnig natin sa pulpito, social media, o kahit sa mga kilalang pastor ay tama. Lahat ay dapat suriin ayon sa Biblia. Ang mga taga-Berea sa Gawa chapter 17 verse 11 ay kinakilala dahil sinisiyasat nila ang kasulatan upang tiyakin ang katotohanan. Second is, isabuhay ang ating ipinapangaral. Hindi sapat na alam natin ang katotohanan, dapat natin itong ipamuhay. So, sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, hinimok ni Pablo si Timothy na bantayan ang kanyang sarili at ang kanyang katuruan upang hindi siya maging hipokrito. Last is mahalin ang mahirap mahalin sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Kung nais nating malaman kung ang espiritu ay mula sa Diyos, tingnan natin kung mayroong pag-ibig at pagpapatawad. So sa 1 chapter 13 verse 35, sinabi ni Jesus Christ na malalaman ng lahat na tayo ay kanyang maalagad kung tayo ay nagmamahalan. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Takas about, subok mo ba ang espiritu gamit ang tatlong pagsulit? Bakit mahalagang isabuhay natin ang ating itinuturo at magmahal gaya ni Jesus Christ? So, ang pagsasabuhay ng ating paniniwala ay nagbibigay ng kredibilidad sa ating pananampalataya. Kung hindi tayo namumuhay ayon sa ating ipinapangaral, nawawalan ng bisa ang ating patotoo. At kung wala tayong pag-ibig, kahit gaano pa natin kagaling ipaliwanag ang doktrina, wala itong saysay. So, makikita din ito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Lord God, bigyan po kami ng katalinuhan upang subukin ang bawat espiritu at manatili lamang sa iyong katotohanan. Lord God, tulungan po kaming mamuhay ayon sa iyong salita at ipakita ang iyong pag-ibig sa lahat ng
na aming makakasalumuha. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang na iwaksi ang maling katuruan at yakapin ang kabanalan sa pangalan ni Jesus. Amen.